Magandang araw ka Grace Farming. Sa video po natin ngayon, ang topic po natin ngayon ay dito sa ating mga 5 days old na black soldier fly larvae. Yung galing po sila doon sa pagko-collect ng egg at namisa po sila hanggang maging 5-day old na sila, no po. Pag 5-day old na po sila at magiging masikip na po sila doon sa lalagyan po nila, ay kailangan po natin na ikalat na sila o ilagay sa iba't ibang mga lalagyan para at least naman po hindi na sila maging masikip. Ang material po na gagamitin o ipapakain natin ay yan ay soya o pinagpigaan ng soya. Yung ginagawang taho, yan yung pinagpigaan po na yan. Yan po yung gagamitin natin para pagkain nila hanggang 2 weeks na po. Kaya i-spread ko lang po yung mga sapal ng soya kung tawagin doon sa 3 lalagyan, ano po. Mostly ang lalagyan po natin yung 2, sabihin na natin ikinalat na po natin yung ating mga black soldier fly larvae na po na yan. Yung 2 pong lalagyan po niyan ay para dedicated doon sa mga pagkain ng mga manok. Yung isang lalagyan po na yan ay gagawin naman na po natin pambreed po natin upang maging black soldier fly sila o maging fly. Yung soya po na yan luckily po ay meron po sa lugar po namin na naggagawa ng taho. Kaya kung mag-collect po ako ay mainit pa po yan. Mamaya ipapakita po natin sa video na umuusok po yan. Kaya hindi ko muna ilalagay yung mga black soldier fly larvae dahil syempre baka mamatay sila. Kaya ipopost ko lang yung video mamaya para naman ipapalamigin ko muna yung mga soya, sapal ng soya. Kaya ganyan lang po ang gagawin po natin. At napakaganda po kasi nung nakukuha kong sapal ng soya, hindi po machine yung hindi ang nagko-compress o nagpipiga doon sa soya, kasi kino-collect po nila yung pinakakatas niyan. Kaya pipigain po nila yan ng sapal. Parang punyog, ano po. Kinukuha po yung gata. Ang pampiga po nila ay manual lang, no? Binubuhol nila sa tela, tapos dadaganan nila yung tela na yon para at least humiwalay o mapiga yung liquid at saka yung sapal. Kaya nga naman yung pag manual o pag yung wala po silang machine, may natitira pa na po. Kaya maganda po na hindi po nila napipigang maigi yung soya. Kaya napakaganda. Ginagamit ko rin po yan kasi araw-araw doon sa pakain ng aking mga pato at manok. Pagka nagpakain po ako ng manok, yan po yung pinakapang merienda po nila. Sa susunod na video po, gagawin po natin kung paano ako nagpapakain o paano ako gumagawa ng pakain para sa mga pato, ano po. Kaya sa ngayon po, ang video po natin ngayon ay dito natin tatalakayin paano yung pamamaraan natin para binigyan po natin ng pakain at para hindi sila tumakas, ano po. May ano po kasi na pwede silang tumakas diyan. Ano po yung pamamaraan na ginagawa ko para kumain lang sila ng kumain at diyan hindi sila makakatakas. Ayun po umuusok pa, ano. Kaya ipopinost ko lang po yung video na yan. Ibig sabihin galing pa sa yung soya talaga sa pagawaan ng taho. Ayan po yung kusot po, ano. Iyan po ilalagay po natin sa mga gilid. So inayos ko na yung sapal ng soya. Medyo ginit-nagit na ako yung sapal ng soya. Maglalagay lang ako sa gilid nung tinatawag na
sodas, ano po, o kusot. Yan. Nanghingi na naman ako dito sa hardware na may mga kusot na pinagtistisan. Kaya ilalagay ko lang po yan sa gilid para hindi, ayaw po kasi ng mga black soldier fly larvae ng sodas na yan. Kaya nag-i-stay lang po sila dyan sa gitna o doon sa pagkain nila. Kasi nga naman po baka pagka madali nilang maubos yung sapal ng soya at pag hindi ko kagad naagapan, maghahanap yan ng pagkain. Kaya kakalat yan sa lugar ng pinaglalagyan nila at tatakas sila. Kaya yung sodas na yan o yung kusot na yan, yan yung sikreto ko, para hindi sila tumakas. Kaya nga naman yung space po natin, dahil may mga lalagyan tayo na bili, patong-patong na lang po sila. Ayan po, nilagay ko na po yung mga larvae, po. Yan. So mostly mga 3 dakot po niyan kada crates o kada tray, po. Dinidivide ko lang po yan. Yan. Nilalagay ko lang siya sa gitna. At ang behavior naman nila, pagka nakakita sila ng pagkain, pupunta na sila sa ilalim, po. Lalong-lalo na kapag may liwanag, ayaw po nila sa liwanag dahil alam nila doon sila mamamatay kapag wala silang pagkain at nag-stay sila sa liwanag. Ayaw na ayaw po nila, po. Parang behavior ng mga bulate rin. Kaya ganyan po ang ginagawa po natin. Nagdi-divide lang po ako. Kaya tulad ng sinabi ko, meron akong black soldier fly na lalagyan para sa maging pakain, dagdag pakain sa mga manok at saka sa pato. At meron ako isang crate na para naman pambreed at hindi tayo maubusan ng black soldier fly, po. Sa iba po ibinebenta po yan, ang black soldier fly ay binibenta po yung pinaka-egg nila na 50 pesos per gram po, po. Binibenta po nila yan. Kaya potential, pagka nagparami tayo ng black soldier fly, may pakain ka na at meron ka pang pwedeng maging source of income dito sa pagbebenta ng black soldier fly egg. Ayan po yung crates na yan. Ipapatong-patong ko na nga lang po yan dahil alam po hindi na sila makakatakas. So pwede ko na silang pagpatupatungin, po. At less space po yan, po. Kaya pagka meron tayong ganyan, pwede patong-patong na lang. So after po na yan ay kailangan record po tayo kung kailan po natin sila tinransfer, para nga naman po malaman natin na yung detalye kung kailan natin sila na i-transfer sa mga crates, po. Pwede kasing after 10 days, after 2 weeks ay malalaki na po sila at doon po natin makikita sa date kung magpe-preview pa na po ba sila or bibigyan pa po ba natin sila ng additional na pakain. Kaya ka Grace Farming, hanggang dito po muna. Marami po salamat sa inyong panonood.